Tapa Community Ministry International Incorporated. Magandang hapon sa ating lahat at welcome sa ating programa ang Tunay na Kaligtasan. At ito po ay sadya po nating ginawa itong programang ito upang matupad ang sinasabi ng ating Panginoon na i-preach ang magandang balita, ipangaral sa lahat ng mga tao, to all nations and to all the people. Dapat maipangaral ang mensaheng ito. At ito nga ngayon, ating pinagsikapan na mapaabot at mapangaral sa lahat ng mga tao. Dahil ang mensahe naman ng ating Panginoon ay sa Galatia, those days na only the word that we should remember the poor, the same which I also was forward to do. So, ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha. So, sa lahat ng mga mensahe po ng ating Panginoon, halos palaging mini-mention yung mga dukha na kailangan talaga nating alalahanin sa bawat araw ng ating buhay, lalong-lalo na sa mga preacher. So kailangan na yung yung pag-alala doon sa mga dukha. Doon nga sa Matthew 5, blessed are the poor, So yung mga talagang dukha ang kadalasang sinasabi at ipaalala ng ating Panginoon. Kaya napakatumpak ng ating ginawa bilang religious organization na palagi nating minimensahe. Lahat ng mga mensahe nakapokus tayo doon sa mga dukha. Dahil kahit yung mga tao na napakaraming pera, kung wala talaga ang tapa, kung ating tatanungin, kung kumusta yung buhay niya, palaging bukang bibig na napakahirap. Ngunit sasabihin natin, bakit ka naghirap, napakaraming pera mo? Kitang-kita natin yung mga negosyo mo. Oo nga, pero puno sa utang at kung hindi tayo gagawa ng yun, wala din tayong magiging negosyo. Ngayon, pag dumating na yung doon sa buhay ng isang tao na yun, talagang masasabi niya na ito na talaga ang tunay na mayaman. Dahil kahit hindi ka na naghihirap, hindi mo na pinagtuunang pansin yung pinapawisan ka, dahil doon sa trabaho. Dito, you are working, supposed to be you are working for money, but if you are a member of the Tapa, the money is working for you. So ito yung tunay na magandang balita para sa lahat ng mga tao. So ngayon, napakaganda yung balita dahil ating pong inalala itong mga dukha at tayo naman po ay nanggaling doon sa kadukhaan na yan. So binigyan natin talaga ng focus at panahon upang mabigyan
ng kalawtasan ang kahirapan. So, ito yung naging karanasan natin noong hindi pa tayo nagkakaroon ng problema. So, lahat-lahat ng mga membro, talagang napakaganda yung buhay natin at yung buhay na yon ay ating idalangin na talagang makamtan din natin itong kasaganaan sa buhay matapos tayong napasailalim, bukas nasa ibabaw naman. Ito lang ang palagi nating tinatawagan, no? At palagi din nating ipaintindi at ipaunawa sa lahat ng mga membro na sana wag na ninyong dagdagan yung problema ko, no? Kasi sinisikap ko talagang ibigay buo-buo upang ako'y makabangon. Ngunit meron ding mga tao na pilit din akong hilain pababa. Gaya ngayon, ang nangyari, itong si Evelyn na tugunon, no? Itong Evelyn na tugunon na to, ito yung nanghikayat sa mga membro dyan sa Luzon na magsampa ng kaso dahil linibre niya yung mga membro natin ng abogado. Tingnan mo, nag-effort pa, no? Nag-effort pa talaga na okay, librehin ko kayo ng abogado. Papakulong natin itong mga taga-kapa. Once upon a time, nagiging membro din siya ng kapa. Kaya pinagsikapan niya tayong ipapakulong ng Evelyn Tugunon na to. Evelyn Alcala Tugunon. Dahil meron tong tinayong investment din. Sana mahuli-huli din to ng taga-sec. No? Dahil meron tong investment na itinayo. Kaya tayo ipapakulong dahil doon sa itinayo niya at sabi pa niya na may basbas daw siya sa amin. Naku po mga membro, wala po kahit katiting na basbas sa amin yang babae na yan. No? Ito dapat yung sampahan ng kaso ng mga members. Ito, sana dahil napakasama ng ugali. Alam nyo kung bakit? Maganda ba yung iba nga nagplano ng mag-file ng desistant dahil isang taon na silang nag-file ng kaso na buong akala nila na pag mag-file sila ng kaso, maibalik yung pera nila. Sila po ay hindi po natin inutusan na mag-file ng kaso. Ngayon, nung nag-file sila ng kaso, sa kanilang isip at pag-unawa personal na makuha nila after makapag-file sila ng kaso sa akin. Ngayon, isang taon na hindi pa rin. Kahit nandoon na yung kaso, nakasampa na file na, nandoon ang kaso, isang taon, mahigit, hindi pa rin nila nakuha yung pera nila. Gumastos na po sila ng abogado nila. Hindi pa rin po nakuha. Dahil sa unang-una, buong akala nila na kung magsampa sila ng kaso, ay makamtan nila at matanggap nila yung pera na idinonate nila dito sa atin, kaya sila nagsampa. Yun din yung sabi ng mga abogado na sige, magsampa kayo para makuha natin yung pera ninyo. Ngayon, nung nagsampa, nakuha ba nila?
ngayon din, mahihirapan din yung iba Mm. mag-file ng desistance dahil meron na po silang naigasto doon sa abogado sa loob ng 1 taon. Mm. Isa na naman, no, sana matuloy yung ni Jumamil, Oo, yung Arlene, Cagayan. o sa Cagayan. Kasi nagkakaroon na po tayo ng transaction sa kanya at siya po'y nangako Mm. na mag-file na ng affidavit of desistance. Mm. Pero ewan ko hanggang ngayon bakit hindi pa, Mm. no? Arlene Jumamil ng Cagayan, sana naman po tuparin mo po yung sinabi mo Mm. na mag-file ka ng affidavit of desistance. Dahil po tingnan mo diyan sa Cagayan, Mm. ikaw nga nakakaisip ka nga ng masama sa akin. Kaya nag-file ka ng kaso dahil doon sa pera mo. Yung mga members dyan na almost 30,000, Mm. hindi kaya to makapag-isip din sa'yo ng masama na madadama yung pera nila dahil sa'yo. At ito rin si Evelyn Alcala, Tugunon, dyan sa Luzon. Mm. Hindi kaya magagalit yung ibang membro sa inyo dyan dahil ikaw ay nanghihikayat na mag-file ng kaso dahil lilibrehin mo yung mga tao ng membro ng KAPA na mag-file ng kaso ng abogado dahil makaka-afford ka doon sa abogado mo. Ngayon, kung hindi mo matupad yung sinasabi mong maibalik ang pera nila, anong mangyari sa inyo? Mm. Na meron naman dito at dyan, no? Meron na po, marami na pong nakaranas na nag-file ng kaso na hindi na ibalik yung pera nila. Mm. Kahit nandoon na yung kaso, ikaw mag-umpisa ka pa lang. Yung iba nagsampa na. Wala pa rin. Dahil yung pera nga natin na-freeze. Nandoon sa ating business. Nandoon sa ating mga negosyo. Ano pa yung natin? May balik sa inyo, kundi pag-igihin na lang natin at tulungan akong maitayo ulit ang ating mga negosyo upang may maibigay tayo. Tingnan mo. Dyan sa Cagayan, malapit yan sa Iligan, malapit yan sa Maguindanao, malapit yan sa hindi natin alam na may mga members tayo dyan na mga bandido, may mga members tayo dyan na mga kapatid nating mga Muslim na pinaghirapan din nila ang pera nila. Ngunit dahil sa'yo, mawawala yung pera nila dahil doon sa pagpakaso mo. Diba? So tinatawagan natin ulit, no? Meron na kasi tayong transaction at nagkausap na yung ating abogado. Sana wag sana siyang mag-atubiling mag-file ng desistance, no? Dahil nangako naman siya na talagang mag-file. Maraming salamat, no? Maraming salamat kung talagang matuloy, no? Dahil isa lang pala yung Jumamil, no? Dalawa yung naging ng korte, pero siya lang pala yung mag-isa. So sana, no, Ma'am Arlene Jumamil, sana po ay sa lalong madaling panahon maano natin, no? Wag mo sanang damayin, no, lahat ng mga membro ng KAPA na mawalan ng pag-asa. Kaya nung una, kung sana'y nakikinig pa kayo sa akin at hindi pa ninyo bininiwala yung pakiusap ko sa inyo na wag sana kayong mag-file ng kaso para makatayo tayo ulit, nag-file kayo. Dahil buong akala ninyo na makuha ninyo yung mga pera ninyo once na mag-file kayo ng kaso. Ngayon, meron ba? Nakuha ba ninyo? Wala naman. Pero kung hindi lang sana kayo nag-file,
sana sa isang taon, meron na akong maibigay balik sa inyo dahil maiipon-ipon na natin yung mga businesses natin. Alam nyo po, yung 50 million na kita po ng mining natin doon sa Compostela, sana nasa atin yun. Ngayon, nasa in charge at mga kasamahan nila dahil buong akala nila, hindi na ako makalabas dahil doon sa kaso mo. Dahil sa mga kaso na isinampa sa atin. No, sana napakadali lang po isipin at unawain at intindihin na sana tulungan nyo na lang po ako, wag ninyong damayin yung mga taong umaasa pang maibalik. Talagang maibalik naman natin yung mga pera nila, Sir Bong. 100% no, maibalik talaga yung mga pera ninyo. Alam nyo kung bakit? Dahil doon sa mga businesses natin na makakaya na nating puntahan. Hindi lang ako nakakapag-personal na nakapangasiwa noon sa loob ng isang taon dahil doon sa kaso na isinampa, no, sa atin. Sana naman meron pa sa Butuan. Sa Butuan talagang, sabi, doon sa Butuan, Sir Bong, sabi ng taga Butuan na nag-file, pag meron na po silang kopya ng ng desistan, talagang mag-ano na sila, mag-file na sila ng affidavit of desistan pag meron na silang kopya dahil Butuan. kung akala nila o sa Butuan, kasi meron din sa Butuan at nandoon din sa Hinguog din, no, sa Hinguog, Gabriel Kimson, no, sana naman Gabriel, no, Ronald Senior. ha, Gabriel Falcon Senior. Gabriel Falcon. Ano yan, sa Tandag. Oo. Tandag ito. Tandag City. Oo. Sana naman, sir, no, wag sana tayong magiging selfish, no? Kasi mag-file kayo ng kaso upang maibalik yung sa inyo. Yun naman talaga yung talagang napaka-purpose doon. Nag-file kayo ng kaso para maibalik yung sa inyo. Hindi talaga yan maibalik. Dahil anong gagawin ko dyan? Makukulong lang ako pero hindi talaga maibalik yung mga pera ninyo. Alam nyo kung bakit? Naka-freeze yung account natin. Maibalik yan kung wala sana yan, tapos makapagpangasiwa tayo ng mga personal natin na mga businesses. No? Dahil meron naman talaga tayong mga negosyo. So, nagiging parang hangin lang yung pera na 50 million. Itingnan mo, yung 50 million, naku, malaking pera na yun para sa inyo. Ilan kayang tag 5,000 ang mabigyan ng 50 million? Correct. Di ba? Ngayon 1 year na. Hindi na ako talaga yung nangangasiwa doon sa lahat ng mga businesses natin. Talagang, kung nakinig lang sana kayo, no? Kung nakinig lang sana itong mga taong ito na nag-file ng kaso sa atin, kung nakinig lang sana hindi madagdagan yung ating problema. No? Ito pa ngayon, itong si Evelyn Alcala Tugunon, naku, kung pwede ko lang sabihin na napakawalang hiya yan ginawa mo. Talagang walang hiya yan. No? Dahil ikaw pa yung nanghihikayat, dalawa to eh. Meron pang isa yung Aileen Kidato, yung apelyido, pero may asawa na to. Iba ng apelyido ngayon, hindi ko na alam. Dalawa sila. Pinagtulungan tayo ng dalawang ito na once upon a time they are a very good member of the Kappa. Matatandaan ko pa, pumunta pa to doon sa Jinsan. Nakikihalubilo sa atin tong mga magandang loob, no, noong una. Ngayon sila na yung nanghihikayat na tayo'y pakasuhan upang makulong tayo at magiging successful yung investment niya. Na talagang bawal na bawal yan. No? Dahil lilibrihin daw ng abogado at siya pa talaga yung mag-provide ng abogado. Naku po. Napakasama mo naman na babae ka. No? Dahil buong 5 million na membro, talagang, anong mangyari ngayon pag makulong tayo? Sasabihin naman nila, yung iba, hindi kami naghahabol doon sa ating old account. Naghahabol kami dito sa new account, yung sabi nila. Ganun pa naman yung takbo ng patutunguhan nun. Ako pa rin yung makukulong.
kahit new at old yan, hindi naman yan ibalik talaga. Wala talaga. O tingnan mo yung mga mga scam na nakulong na yung mga ano. Ito na lang yung isipin natin, no? Yung mga nagpakaso, yung mga membro natin na nagsampa ng kaso. Pero yung iba handang-handa na po mag-file ng resistance. Maraming salamat naman sa Panginoon. Pero yung iba na nagpa-file ng kaso, ganito yun. Isipin nyo na lang na yung ibang mga investment scam na nakulong na yung pinaka-founder nila, na wala na yung issue, wala na din lahat, wala na nagpe-pressure dahil nakulong na. Ang tanong, nung nakulong yung founder nila, naibalik ba sa kanila yung pera? Hindi naman. At wala. Diba? Ito na lang yung iisipin ninyo mga members na nagsampa ng kaso. Kaya, gawin mo na lang na tulungan na lang ako at i-love na lang ninyo ako. Nang sa ganun, ay may kaparaanan pa na 100% na maibalik natin yung pera nila. Ngayon, dito sa new account, kaya inaamin ko yan. New system na sinasabi. Yung sinasabing new system, inaamin ko yan, aakuin. Ayun. No? Aakuin ko talaga yan. Pag mabalik tayo, ito yung uunahin natin. Okay. Ito yung uunahin natin pag makabalik na tayo. Dahil kunti lang naman to, no? Siguro, makukuha natin to sa medyo madaling panahon lang. Pag makaano na natin yung business na yan, yung ating mga makuha na natin at ma-recover natin lahat ng mga business natin at mawala na tong mga nagpakaso sa atin, no? Sana naman lahat kayo po na nagpakaso tapos na ninyong sinubukan. Sumubok na kayo at nasubukan na ninyo yung plano ninyo na mag-file ng kaso upang maibalik yung pera ninyo. Ngayon nasubukan na ninyo na hindi pa rin naibalik. Kaya surrender na lang kayo dyan o tulungan nyo na lang ako upang itong milyong-milyong kataong umaasa sa atin ay mabigyan na ng pag-asa. Hindi nga lang ako makagalaw-galaw dahil doon sa isinampa ninyong kaso. Lalong-lalo na itong si doon sa Hingoog. Sino yun? Si Ronald Kimson. Ha? Ronald Kimson. Yes. Oo, Ronald Kimson. Ano bang purpose? Bakit ka nag-file ng kaso? Di ba? Para maibalik yung pera ninyo. Ngayon, matapos isang taon, naibalik ba yung pera mo? Kaya tulungan nyo na lang ako. Paano? Ako talaga sinisikap ko talagang makatayo. Makabalik ulit. Pero dahil dito, nabibigitan po akong tumayo. Ibig sabihin, kayo po yung nagiging dahilan na nabigatan po yung ating pagtayo. Kaya naman, sana tulungan nyo na lang akong tumayo. Dahil, doon sa kapanahunan ng Moses, naalala ko, doon sa kapanahunan ni Moses nang nagkakaroon sila ng giyera, na talagang kung manatili yung araw, no, pag manatili yung araw at manatiling nakaisa yung kamay ni Moses, manalo sila sa giyera na yun. Ngayon, nang itinaas palagi yung kamay ni Moses kasama yung tungkod niya, nangalawit na. Talagang pagod na siya at nangalawit na talaga yung kamay niya. Anong ginawa ng mga miyembro upang hindi mababa yung kamay ni Moses? Maraming tumulong sa kanya. Tumakbo yung mga tao at tinulungan yung kamay niyang mapataas, mapanatiling nakataas. Dahil nangangalawit at pagod na siyang pataas ng kanyang kamay. Doon sana natin bigyan ng base. Ako'y nangangalawit na. Kaya takbo kayo at tulungan nyo ako upang manalo tayo sa girang ito. Instead of
magmamaktol po tayo, ang gagawin na lang natin, takbo na lang tayo at tulungan akong manatili yung kamay ko doon para manalo tayo sa girang ito. Hindi po tayo maghiwa-hiwalay at magwatak-watak dahil lang dyan doon sa abogadong ino-offer sa inyo na libre. Papaano? Pag libre ba ang abogado, maibalik yung pera ninyo? Correct. Iba na talaga yung purpose ng babaeng yan. No? Itong si Evelyn Alcala Tugunon. Iba na ang purpose niyan. Bakit tayo ipapakulong? Tingnan mo, wala na tong awa. Minsan naman, nakatanggap ka naman ng biyaya at kagandahang loob ng kapa. Sana, yun yung isipin mo naman, paminsan-minsan. Gawin mong gratitude yan, na minsan tayo na may nagkakaibigan din dahil sa kapa. Ngayon, ang ginawa mo, ikaw na ngayon ang nang-aakit at nanghikayat ng mga membro na mag-file ng kaso dahil libre ang abogado mo. Wag naman sana. Sana hinto mo yan. Maawa ka naman sa ilang membro ba yung Luzon na yan? 100 plus? 100 plus na mga membro. Marami pong mga dukha dyan. Marami pong mga medyo ano din dyan, mga matapang na mga tao na nagiging mabait na sa kapa. Iba, hindi natin makontrol yung mga pag-iisip nila dahil gumawa ka ng masama sa kapa at nawawala yung pag-asa nila. Sana naman maiwasan natin yan, no? Ganon din naman dito sa dito sa Iligan, sa Butuan, sa Tandag at sa mga lugar na nagsampa pa ng kaso, no? Buti na lang diyan sa napakarami ring mga membro natin diyan sa Davao at saka sa Jinsan at saka sa Tagum, Coronadal. Wala talaga. Medyo maraming salamat sa inyo at kayo po'y nakakaintindi, no? Pero yung pagkakaintindi ninyo, nadadamay din kayo dahil dito sa mangilan-ngilan na mga tao. Kung tutuusin po mga kaibigan at mga kapatid sa ating pananampalataya, ito yung nagiging dahilan kung bakit nagiging mabagal yung usad ng ating takbo ng ating kaso at yung pagtayo ng ating ministry ulit. Marami naman tayong talagang mga nabago ang buhay. Dati masama sila, dati magnanakaw, dati mga tulisan, dati mga basagulero, dati mga meron pang iba, mga hitman, no? Pero nagbago po sila dahil sa kapa. Sana naman po wag nating sindihan na babalik sila sa dati nilang buhay. At nako, nakakatakot po. Baka kayo po ang mapagbuntungan na kayo pala yung dahilan. Nako, sana na kayo talaga ng resistance. Kasi bilang tulong naman sa lahat ng mga naghihingalong membro, nako, kung kayo po ay nahirapan, itong milyon-milyon na mga membro naghirap din, pero hindi po sila nag-file ng kaso gaya sa iyo, gaya sa inyo. Alam nyo kung bakit? Dahil tinulungan nila ako, pero sa dami nila, hindi nila magagawang mapigilan, no? Na magagalit siguro dahil ito talaga yung napaka-problema natin, itong nag-file ng kaso. At salamat naman at meron na silang statement na mag-file na ng desistance. Sana po sa lalong madaling panahon po upang hindi po ako mahihirapan at mahirapang tumayo ulit. Sana naman, tingnan mo, kung lahat ng mga nag-file ng kaso, mag-file ng desistance, sa buwan na to. Anong buwan ngayon? Hindi ko na alam. June 24 today. June 24. Kung kayo po ay mag-file ngayon
sa July makakakilos na po ako. Hmm. Ha? July, August, September, October.